Bago natin ipagpatuloy ang ibang mga kaganapan sa buhay at misyon ni Nalino, ay atin munang pasadahan ang mga kaganapan kina Kulas at Mancio sa isla ng Naranjo. Pagkarating ni Kulas sa bahay ng kanyang biyenan, ay nakita niyang naroon si Fami, nakatulala na nakatingin sa malayo sa bahagi ng karagatan. Sabi naman ni Kulas, "Ang lalim ng iniisip pa. Nalunuran ka ba ng barko?" Agad namang napatayo si Fami at lumapit kay Kulas sabay yakap. Medyo nagtaka si Kulas dahil kakaiba ang pagsalubong sa kanya ni Fami. Tila naiiyak pa ito. "Oh, anong problema?" Sabi naman ni Fami. "Bakit ngayon ka lang?" "Pasensya ka na, Fami. Talagang matindi ang problema doon sa Mindanao. Kung hindi namin iyon naagapan, naku, magiging zombie na lahat ng tao sa buong Pilipinas. Tsaka, isang malaking sindikato ang may pasimuno noon. Kaya, talagang may pondo at malalakas ang mga mandirigma at sandata na hawak nila. Napaka-high-tech rin. Mabuti nga dahil sa pagtutulungan ng mga maraming kasangga ni Lino, ay nagawa naman naming pigilan ang pagkalat ng mutagen virus. Dito ba? Anong nangyari? May problema ba?" "Oo, Kulas. Hindi lang dito sa atin, pati sa iba pang kalapit na isla." "Ha? Bakit?" "Muling nabuo ang samahan ng itim na babaylan, pero may bago nang namumuno sa kanila." Sino naman?" "Si Ate Ana." "Ha? Si Ana? Paano nangyari yun?" "Kulas, hindi ko alam. Dalawa na sa kalapit na isla rito ang inubos nilang dakpin ng mga tao. Tapos ikinulong noong una. Akala namin ay gagawing pagkain, pero hindi raw. Ginawang alay para buhayin ang ibang mga namatay na miyembro ng itim na babaylan. Kumpleto na sila uli ngayon. Pero ang pinagkaiba nga lang, si Ate na ang namumuno sa kanila. May nasakop na silang dalawang isla, yung isla ng Darsena at Medyo. Inubos nilang lahat ng mga tao roon. Ginamit nila ang dugo para ialay. Tapos ang mga katawan ay pinasapian ng masasamang espiritu. Kaya parang naging halimaw na rin." Paano mo naman ito nalaman?" "May isang mangingisda kasi na taga rito na nagpahinga roon dahil may paparating na unos. Kaya nagawa niyang magmasid sa mga nangyayari. Maswerte at nakatakas din siya at nakapagbalita dito sa atin. Kahit sa malayo nga ay makikita na may hindi naaalis na itim na ulap sa ibabaw ng dalawang islang sinakop nila. Kulas, natatakot ako na dito sila muling sumugod. Mabuti at nakabalik ka na." "Pasensya ka na, Fami, ha, kung natagalan kami ni Mancio. Pero ngayong narito na kami, gagawin natin yan ng paraan." "Anong paraan naman, Kulas? Hindi mo sila kaya. Dati nga nakasama mo pa si Tatang Perling ay hirap na hirap kayo. Ngayon pa ba na matagal lang hindi nagpapakita rito si Tatang Perling? Hindi nyo yun kakayanin ni Mancio. Masyadong malaki ang grupo nila at napakaraming tauhan. Isipin mo, kung nagawa nilang aswang lahat ng tao sa dalawang islang iyon, hindi iyon bababa sa 500 tao." "Oo, Fami, alam ko yun. Kaya ang gagawin ko ay hihingi kami ng tulong kina Lino. Pero bago iyon, ay kailangan muna namin ni Mancio na ma-assess ang totoong nangyayari. Kami mismo ang dapat makasaksi sa mga kaganapan roon." "Kulas, anong gagawin mo kapag nagkaharap kayo ni Ate Ana? Malamang galit siya sa'yo dahil tumigil ka sa paghahanap sa kanya at hindi mo siya nagawang mailigtas. Paano kung patayin ka niya?" "Ano ka ba, Fami? Lahat naman ng masasamang loob, ang pakay ay pumatay lang. Kaya kahit kilala pa natin si Ana o hindi, ay pareho lang din. Buhay natin ang hangad niyang kunin. Kaya pagpaplanuhan naming mabuti ang mga gagawin naming hakbang bago humingi ng tulong kina Lino.
lalo at magiging abala rin sila Lino ngayon sa pagtapos ng misyon. Ang totoo nga niyan, hindi pa tapos ang misyon roon. Pero sabi ni Lino, kaya na nila iyon. At kailangan na namin makauwi sa aming mga pamilya dahil matagal na kaming nawawala rito. Mabuti naman at pinauwi na nila kayo agad. Halika na sa loob, kumain ka muna. Busog pa ako, Fami. Iba ang gusto ko ngayon. Ha? Ano? Kape? Magmerienda ka muna. Hindi. Ikaw. Wika ni Kulas at agad tinawid ang distansya ng kanilang labi. Pumasok na sila sa silid para pauwiin ang pananabik sa isa't isa. Noong makatapos ay muli silang bumalik sa sala at nagkape si Kulas. Sabi naman ni Kulas, Fami, may dala akong humba. Ito padala ito ni Lino. Wow, ang bango naman ito mahal at mukhang masarap. Oo naman, masarap magluto ang nanay ni Lino. Lalo at kumpleto sila roon ng mga pangrikado. Mamaya ka na magsaing kapag malapit na tayong kumain para bago sinaing yung kakainin natin. Hindi na natin kailangan ipainit pa ang humba. Maiwan muna pala kita rito. Kakausapin ko lang si Lolo Alto. Nandyan ba siya? Oo, nandyan siya. Mukhang kadarating lang mula sa bukid. Sige pala, dadalhin ko na roon yung kape ko para makapag-usap na kami kaagad. Sige mahal. Sagot pa ni Fami. Tapos nagpunta si Kulas sa bahay ni Lolo Alto. Lolo Alto, kumusta po? Ayos naman kami rito, Kulas. Pero ang mga karatig na isla ay malaki ang problema. At hindi malayong pati rito ay makarating na rin ang problemang iyon. Opo, tama kayo. Kumusta ang lakad nyo sa lugar noong babay lang si Lino? Ayos naman po. Naging matagumpay rin naman. Kahit medyo nahirapan din kami at talagang sobrang nanganib ang buhay naming lahat. Kulas, anong balak mo sa problemang ito? Nasabi na ba sa'yo ni Fami na ang atin niyang si Ana mismo ang namumuno sa bagong pangkat ng mga itim na babaylan roon? Opo, nabanggit niya nga. At iyon nga po ang dahilan kaya ako naparito agad. Bakit? Anong gusto mong malaman? Ano po ang gagawin ko kapag nagkaharap kami ni Ana? Siyempre, magsisimula dapat ang lahat sa maayos na usapan. Subukan mong hanapin ang totoong Ana sa loob ng katauhan ng masamang Ana ngayon. At magbabaka sakaling mapabalik mo ang kanyang dating kabutihan. Paano po kung wala nang natira sa Anang kilala natin noon? Eh di wala ka ng ibang pagpipilian. Kailangan mong tapusin ang Ana na makakaharap mo ngayon para maprotektahan ang maraming inosente. Bumuntong hininga si Kulas at tumingin sa bahagi ng karagatan. Parang napakadaling planuhin at sabihin, Lolo Alto, no? Pero kapag ini-imagine ko, napapatayin ko si Ana ay parang hindi ko kaya. Hanggang ngayon nga ay inuusig pa rin ako ng konsensya ko kung bakit ako tumigil sa paghahanap sa kanya. Dapat tinuloy-tuloy ko pa rin at hindi ko siya sinukuan. Pero maging ako, Kulas, ay naiintindihan ko ang dahilan mo kung bakit kailangan mong tigilan ang paghahanap. Magastos manatili sa Maynila para hanapin siya at napakalawak ng Maynila. Ang problema pa ay hindi rin natin alam kung sigurado bang nasa Maynila ba talaga siya dinala ng mga bumihag sa kanya. Tsaka wala ka ng pera noon na panustos sa paghahanap. Oo nga po, Lolo Alto. Totoo naman niyang lahat ng sinasabi mo ngayon. Pero hindi ko alam bakit ako konsensya pa rin ako. Siguro, Kulas, dahil nagmahal ka ng iba at ang kapatid niya pa mismo ang iyong naging kabiyak. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa amin. Naiintindihan namin iyon at masaya kami na ikaw ang naging kabiyak ni Fami. Alam naman naming lahat na kahit noong narito pa si Ana ay may pagtingin na sa iyo si Fami. At ikaw lang ang nag-iisang lalaking minahal at pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Kaya wala kaming nakikitang mali roon. Ang mali ay kung nagpatuloy kang maghintay kay Ana kahit wala namang kasiguraduhan kung babalik pa siya o kung buhay pa ba siya.
Kaya tama ang ginawa mo na pagbigyan ang iyong kaligayahan. Kadarating mo lang ba ngayon? Opo, mga 30 minutos pa lang. Ah, ganun ba? Sige, doon ka muna sa inyo para makapagpahinga ka. At ako'y magpapakain muna ng mga alaga kong baboy at mga manok. Mag-usap na lang tayo uli mamayang gabi kung meron ka bang ibang gustong pag-usapan. Sige po, Lolo Alto, salamat. Sagot ni Kulas at bumalik na sa bahay nila ni Fami. Pagkarating niya roon ay nanlaki ang mga mata ni Fami na nakatingin kay Kulas. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit para kang nakakita ng multo? Tanong pa ni Kulas sa asawa. Sabi naman ni Fami, bakit napakaraming pera sa bag mo? Nagnakaw ba kayo sa bangko? Nako, pasensya na, hindi ko nasabi sa'yo agad. Hindi kami nagnakaw, no? Maraming pera si Lino kahit isa siyang babaylan. Pareho kami ni Mancio na binigyan niya ng tig 500,000 piso. Pampatayo raw namin yan ng maayos na bahay. Dahil kapag natapos na ang kasalukuyan niyang misyon ngayon, ay dadalaw siya rito sa atin bago siya sasabak sa bagong misyon. Ibig mo bang sabihin, magpapagawa tayo ng bagong bahay natin? Oo, mahal. Pero doon na sa sentro para mas malapit sa komersyo. Ganon din si Mancio. Kaya nga bukas ay magsisimula na tayo maghanap ng mabibiling lupa doon sa bayan. Kasabay natin maghahanap sila Mancio. Hala, mahal. Magkakaroon na tayo ng sarili nating bahay. Oo nga, ganun na nga. At hindi lang sariling bahay, pati sariling tindahan at maliit na palaisdaan at palayan. Gusto kasi ni Lino na magkaroon kami pareho ni Mancio ng sariling bahay at hanap buhay na maiiwanan sa pamilya namin kapag umaalis kami, para hindi raw kayo magugutuman kapag wala kami rito. Ang bait naman pala ni Lino, mahal, no? Oo, mabait yun. Lalo na sa mga babae, masyadong mapagbigay. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ah, basta komplikado ang status noon. Sige na, itago mo na yung pera, baka mawala pa. Okay, sige. Sagot pa ni Fami at agad nang pumasok sa kwarto. Ilang saglit pa ay dumating naman ang nanay ni Fami na si Aling Fatima. Kulas, narito ka na pala. Opo, ma. Kumusta kayo rito? Ayos naman, Kulas. Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa kabilang isla? Opo, ma. Naikwento na sa akin ni Fami. Nakapag-usap na rin kami ni Lolo Alto. Paano yan, Kulas? Kakayanin mo ba ang puwersa ni Ana ngayon? Napakarami raw nila. Sa tingin ko po ay kakayanin naman. Dahil hindi lang naman kami ni Mancio ang haharap. Hihingiin namin ang tulong ni Lino. Kung sa Biniktikan City nga ay kinaya namin ang mahigit 2,000 kalaban roon. Siguro naman kakayanin din namin ang grupo ng mga itim na babaylan. Kulas, may plano ka na ba kay Ana kapag nagkaharap kayo? Tandaan mo, hindi na siya ang Ana na kilala natin dati. Opo, alam ko po yun, ma. Kaso wala pa akong plano eh. Hindi ko pa alam kung kailan ako magsisimula sa lahat ng pagpaplano ko. Sabi naman ni Fami. Ma, kararating lang ni Kulas at wala pang isang oras magmula noong malaman niya ang mga kaganapan rito. Baka pwedeng bigyan mo natin siya ng oras na makapag-isip ng matagal. Hindi naman ito maliit na laban lang na madaling matapos. Tsaka, si Ate Ana ang pinag-uusapan rito. Maging ako nga na matagal ko nang alam ang balita. Hindi ko pa rin alam kung paano ang dapat nating gawin. Pasensya ka na, Kulas. Nag-aalala lang kasi ako. Hindi malayong ang isla na Ranho na agad ang isunod nilang salakayin. Naiintindihan ko po ang pag-aalala niyo, ma. Pero sige po, pag-iisipan ko itong lahat sa lalong madaling panahon. Hala, sige. Maiwan ko muna kayo rito. Fami, may naisip ka na bang ipang-uulam natin sa hapunan? Meron na po, ma. Maraming uwi na humba si Kulas. Yun ang iuulam natin. Hala, sige. Kung marami naman pala yan, di hatiran mo si lolo mo, pati na ang mga pinsan mong sina Ruben at Alex, para naman makatikim sila kahit kaunti. Matagal na tayong hindi nakakatikim ng karne rito. Opo, ma.
Sagot naman ni Fami at naglagay na ng mga ulam sa mga maliliit na mangkok para ihatid sa mga kapitbahay ng mga pinsan at lolo niya. Kinagabihan ay masaya at masarap ang kain nila Aling Fatima, Kulas at Fami. Sabi pa nga ni Aling Fatima, "Kulas, sino ang nagluto ng humba? Abay, napakasarap. Mukhang eksperto talaga sa pagluluto ang gumawa nito at kumpleto sa rekado." "Ah, opo ma. Si Aling Sally ang nagluto niyan, nanay ni Lino." "Eh, kumusta naman sila roon? Siguro mas ligtas ang sitwasyon nila roon kaysa sa atin rito." Sabi naman ni Kulas, "Naku ma, nagkakamali kayo. Mas madalas silang nasa panganib dahil sa pagiging babaylan ni Baylino. Kinidnap nga ng mga kalaban ang buong pamilya ni Lino, kasama ang anak niya at isang girlfriend." "Teka, ilan ba ang asawa niyang Lino?" "Ay, medyo komplikado ang love life ni Lino, May. May girlfriend siya na madalas kasama namin sa mission. Iyon ay si Rosalia. Pero iba ang nanay ng anak niya na mukhang girlfriend niya rin. Kasi sa bahay rin nila nakatira eh. At minsan doon siya natutulog sa kwarto ng kanyang mag-ina. Tapos may kaibigan pa sila na dalaga na assassin. Doon naman natutulog kasama nila ni Rosalia sa kwarto nila. Basta magulo. Hindi na lang kami nagtatanong. Kasi lahat iyon ay kasama ni Lino sa misyon at pinagkakatiwalaan niya pagdating sa labanan. Kasama ang anak ni Lino at ang nanay noon na nakidnap, pati ang nanay at tatay ni Lino at ang dalawang kapatid, pati mga ampo nila sa bahay, nakidnap rin. Kaya ang masasabi ko, mas mabuti pa ang sitwasyon niyo rito. Hindi kayo nadadamay sa mga misyon ko. Pero doon, palagi silang target." "Ah, ganun ba? Eh paano yan, Kulas? Mukhang magiging katulad na rin ni Lino ang sitwasyon natin. Kilala ni Ana lahat ng mahal mo sa buhay dahil dati siyang parte ng pamilyang ito. Kaya wala nang ligtas na lugar para sa atin." "Huwag po kayong mag-alala ma. Isasama ko yun sa pag-iisipan kong mabuti." Sabi naman ni Fami, "Ma, baka naman po pwedeng wag muna nating pag-usapan yan. Nasa harapan tayo ng masarap na pagkain eh. Baka pwedeng pagkatapos na lang tayo kumain mag-focus dyan. Baka magtampo sa atin ang grasya. Iba ang pinag-uusapan natin habang kaharap natin ang hapagkainan." "Okay, sige anak, pasensya na." Sagot pa ni Aling Fatima at nagpatuloy na sa pagkain. Pasado 9:00 ay nakita ni Fami na may dala ng kumot at unan si Aling Fatima. "Ma, saan po kayo pupunta?" "Doon muna ako anak makikitulog sa bahay ni lolo mo. Para naman magkaroon kayo ng privacy ni Kulas. Kailangan nyo yan bilang mag-asawa. At hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magkakaroon ng matiwasay na gabi. Baka sa mga susunod na gabi ay magiging masalimuot na ang lahat kapag nagsimula ng sumalakay si ate mo sa lugar natin. Sige na, samantalahin nyo na habang payapa pa ang sitwasyon ng isla natin." Sabi naman ni Fami, "Salamat po ma." Ngumiti lang si Aling Fatima at tumuloy na sa kubo ni Lolo Alto. Sabi naman ni Kulas noong makapasok galing sa pag-iigib ng tubig, "Saan pupunta si mama mo?" "Kay lolo daw siya matutulog para magkaroon tayo ng privacy at magawa ang gusto nating gawin." "Ah, ganun ba? Mabuti naman pala kung ganun." Sagot ni Kulas na kumikindat sa asawa. Sabi naman ni Fami, "Eh bakit ka nakangiti dyan?" "Wala lang. Sige, maliligo na pala ako. Mukhang may matinding digmaan ang magaganap mamaya." "Che, ewan ko sa'yo. Tapos ka na kanina eh." "Hala siya, ang damot. Isa pa lang yun at mabilisan pa." "Oo na, nagbibiro lang naman ako." Wika pa ni Fami na matamis ang ngiti. Naging matiwasay at puno ng pagmamahalan ang gabi nilang iyon. Kinabukasan, maaga pa lang, ay nakaamoy na si Kulas ng mabangong pagkain, kaya naisipan niyang bumangon at bumaba. Mag-isa na lang naman siya sa higaan dahil maaga ring bumangon si Fami.
Naabutan niyang si Aling Fatima ang nasa kusina. Ma, ano po niluluto niyo? Nagluto ako kulas ng kamuting kahoy na may gata at may asukal din. Wow, masarap yan ma, namiss ko yan. Ma, kung ayos lang po, pakitutong kaunti ha. Para mabango, yung bandang may sunog sa pinakailalim. Oo naman, alam ko naman na paborito mo yung may sunog na bahagi. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Fami galing naligo sa balon. Mahal, kain na tayo. Oo sige, magbibihis lang ako. Wika pa ni Fami tapos agad nang nagtimpla ng kape si Aling Fatima para sa kanilang tatlo. Saktong katatapos lang nilang mag-almusal noong may magtao po sa pintuan. Si Aling Fatima naman ang lumapit. Isang lalaki na nasa katamtamang edad ang naroon. Aling Fatima, nariyan ba si Kulas? Yung anak ko kasi mukhang nabati o napaglaruan ng mga laman lupa. 3 araw nang may lagnat. Tapos kagabi nagwawala siya at iba-iba na ang boses. Boses lalaki na at may mga salitang sinasabi na hindi namin maintindihan. Sabi naman ni Aling Fatima. Oo, narito naman siya. Tumayo naman agad si Kulas at sinabing, Uy, Rafi, ikaw pala. Kulas, tulungan mo naman kami. Mukhang pinaglalaruan ng mga laman lupa ang anak namin eh. Sabi naman ni Kulas. Sige Rafi, umuwi ka na. Maliligo lang ako, tapos bababa na ako kaagad sa bayan para tignan ang anak mo. Maraming salamat Kulas ha. Sige, hintayin ka na lang namin sa bahay. Oo sige. Sagot pa ni Kulas, tapos agad nang umalis ang lalaki. Si Kulas naman ay dali-daling nagtanggal ng damit at nagtungo sa dagat para maligo ng mabilisan, saka nagtungo sa balon sa may unahan na kanilang pinag-iigiban. Doon na siya nagbanlaw at nag-igib na rin ng tubig para sa banyo. Matapos makaligo ay sabi niya kay Fami, Mahal, magbihis ka na rin, sama tayo sa sentro. Hala mahal, ayoko manood ng panggagamot mo. Natatakot ako, lalo na yung mga sinasapian. Hindi naman kita isasama roon. Iiwan kita kina Mildred dahil si Mancio ang isasama ko. Pagkatapos kong gamutin iyong pasyente, ay saka tayo maglakad-lakad at maghanap ng mabibiling lupain na mapagpapatayuan ng bahay. Ah, ganun ba? Sige pala, sasama na ako. Uwi ka pa ni Fami at dali-daling nagbihis. Maaga rin naman itong naligo kaya magbibihis na lang. Bago umalis ay sabi ni Kulas, Mahal, magdala ka ng pera. Bibili tayo ng bigas at mga dilata sa sentro. Okay sige. Sagot naman ang asawa ni Kulas. At noong makakuha na ng pera ay masaya na silang naglakad pababa ng sentro. Gaya ng napag-usapan ay dumiretso nga muna sila sa bahay nila Mang Gusting na siyang tiyuhin ni Mildred na asawa ni Mancio. Malayo pa lang ay nakita na sila ni Mancio na nakatambay sa maliit na waiting shed sa harapan ng bahay nila Mang Gusting. Oh, may Kulas, mabuti at bumaba kayo rito. Alam mo na ba yung balita? Alin doon? Eh di yung pananalasa ng mga itim na babaylan at ang namumuno ay si Ana raw. Oo bay Mancio, naikwento na sa akin itong si Fami, pati na rin ni Mama. Eh anong gagawin natin roon? Saka na natin yan pag-isipan bay Mancio, samahan mo muna ako sa bahay nila Rafi. May sakit raw ang anak niyang dalagita. Mukhang pinaglalaruan ng mga laman lupa eh. Sasama si Fami? Sabi naman ng dilag. Naku, hindi. Takot ako manood ng gamutan eh. Magpapaiwan lang ako rito. Ah, ganun ba? Sige pala, saglit lang. Tatawagin ko lang si Mildred sa loob para alam niyang narito ka. Pumasok si Mancio sa kusina at pinuntahan ang asawa niya. Mildred, narito si Kulas at Fami. May gagamutin si Bay Kulas. Iiwanan niya rito si Fami dahil ayaw naman noon na manood ng gamutan. Ah, ganun ba? Sige, tamang-tama. Patapos na ako rito sa niluluto kong maruya. Sabihin mo susunod na ako doon. Hintayin niyo na lang ako. Okay, sige.
Sagot ni Mancio at bumalik na sa labas. Bay Kulas, hintayin na lang natin. Papunta na rito si Mildred. Para may kasama naman dito si Fami. Nagluluto kasi iyon ng maruya. Siya nga pala, Bay Kulas. May naisip na ba kayong bahagi kung saan tayo bibili ng lupang pagtatayuan ng bahay? Wala pa, Bay Mancio eh. Dito na nga pala kami makikikain ng tanghalian sa inyo ha. Tapos pagkatapos natin mananghalian ay mag-ikot-ikot na tayo at maghanap ng loting pwede natin bilhin. Okay sige, magandang ideya yan, Bay Kulas. Ilang saglit pa ay lumabas na ng bahay si Mildred. Hi, Fami. Heto, magmerienda ka muna habang nakatambay rito. Sabi naman ni Kulas. Paano? Aalis na kami, mahal. Dito ka na muna ha. Huwag kang mag-alala, Kulas. Ako na bahala dito kay Fami. Sasamahan ko siya rito. Okay, sige Mildred. Salamat. Uwi ka ni Kulas at umalis na sila ni Mancio. Habang naglalakad ay sabi ni Mancio, Bay Kulas, parang ang hirap naman ang sunod nating misyon ah. Unang-una, wala si Tatang Perling. Tapos si Ana pang makakalaban natin. Kilala niya pa kaya tayo? Siya ba talaga ang Ana na kakilala natin? O baka naman katawan lang ni Ana ang ginamit nila? Pero nilalang ng Astra ang nakatira sa loob. May punto naman lahat ng teorya mo, Bay Mancio. Pero masasagot lahat ng haka-haka natin kapag nakaharap natin siya ng personal. Sabagay, tama ka dyan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay naroon na sila sa tapat ng bakuran noong lalaking si Rafi. Kulas, mabuti at dumating na kayo. Oo, pasensya na natagalan kami. Dinaanan ko pa kasi itong si Mancio sa bahay niya eh. So paano ba Mancio? Ikaw na ang bahala dito sa labas ha. Magpausok ka muna sa paligid. Tsaka yung bitag natin, gawin mo na rin. Pwede ka magpatulong na rin dito kay Rafi maya-maya. Okay sige Bay Kulas, ako na bahala rito. Pinapasok na nga noong lalaking si Rafi si Kulas sa loob ng kanilang sala. Pagkapasok ay nakita niyang naroon ang dalagitang anak ni Rafi, nakaupo sa sofa na kawayan. Maayos naman ang itsura noon at kalmado lang, pero kita sa katawan ang sobrang pangangayayat nito. Nakatali rin ang dalawang kamay nito sa gilid ng sofa pero hindi naman sobrang sikip. Nilingon ni Kulas ang kakilala niya si Rafi. Rafi, anong pangalan nitong anak mo? Angie, bay. Angie, kumusta ka na? Ako nga pala si Kulas, kaibigan ni Papa mo. Isa ako manggagamot. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos lang po ako sa ngayon. Pero sobra na ako nanghihina. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako sa sobrang hina ng katawan ko. Hindi ko na siya kayang kontrolin kapag sumasapi siya sa akin. Sinong siya? Yung maitim na nilalang na sumasapi sa katawan ko. Bakit raw siya sumasapi? Ang sabi niya, tiisin ko lang raw dahil pinapahina niya lang ang katawan ko para kapag namatay na ako ay isasama niya na ako sa kaharian nila. At kahit anong gawin ko raw o nila Papa ay wala kaming magagawa dahil sa kanya na ako. Naku Angie, huwag kang maniniwala sa nilalang na iyon. Palibhasa anyong hangin lang sila kadalasan, kaya puro hangin din ang madalas sabihin. Hindi iyon totoo na wala na tayo magagawa. Basta ganito ang gawin mo Angie, magdasal ka sa isipan mo at paulit-ulit mong hilingin sa Panginoong Diyos ang kaligtasan. Manalig ka sa Kanya at sabihin mong gusto mo pang mabuhay. Kahit gaano pa kahina ng katawan mo, ay magagawa mo pa rin pagganahin ang utak mo para magdasal. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Lahat ng ginamot ko na katulad ng nangyari sa iyo ngayon ay napagaling ko. Basta tumulong ka rin sa pamamagitan ng pagdarasal. Pwede ba yon? Tumango ang dalagita. Hanggang sa makita ni Kulas na sumilip sa bintana si Mancio. Bay Kulas, ayos na, pati yung bilog. Tumango lang si Kulas at naglabas ng isang kwintas na may bilog na medalyon. Oh, isusuot ko ito sa iyo Angie ha. Proteksyon mo ito para hindi ka magawang paslangin ng nilalang na iyon habang ginagamot kita. Sabi naman ng dalagita. Mang Kulas,
Narito na siya. May nakikita na akong itim na usok sa labas ng bahay. May mga kasama siya. 2. Sabi naman ni Kulas, di mabuti para maisama ko na rin sa pagpaslang ang mga kasama niya. Umusal na ng orasyon si Kulas at inilapat ang kamay sa noo ng dalaga. Bigla naman iyong nawala ng malay. Sabi ni Kulas, Rafi, ilabas mo muna ang asawa mo. Doon na kayo sa labas ng bakuran tumambay para hindi kayo pagbalingan ng mga elemento rito. Tumango si Rafi at pinuntahan ang asawa niya sa kusina. Saka lumabas sila ng bakuran. Ilang saglit pa ay biglang nagmulat ng mata ang dalagita at nagsalita. Sino ka? Bakit ka nakikialam sa dalagitang ito? Pagmamayari ko na ito, kaya wala nang makakapigil sa akin. Sabi naman ni Kulas, Hindi mo ako kilala? Ako si Kulas, yung nag-iisang estudyante ni Tatang Perling? Lumayas ka rito kung sino ka man. Wala akong pakialam kung sino ka o kung kaninong estudyante ka pa. Hindi mo ako kaya. Sabi naman ni Kulas, Paanong hindi kaya? Dahil naisip kong hindi ko alam na 3 kayong dumating? Ha! Paano mo yun nalaman? Huwag mo na ring alamin. Lisanin mo na lang ang katawan ng dalagitang ito. Wala kang mapapala dahil hindi naman ako papayag na makuha mo siya. Sinungaling ka kung sino ka man. Wala pang manggagamot ang nakapagsalita sa akin ng ganyan. Subukan mo akong pakawalan sa tali at makikita mo, gagawin kitang giniling. Sabi naman ni Kulas, ganun ba? Sige, pagbibigyan kita. Eto, aalisin natin ang tali ha. O ayan, malaya ka nang gawin ang gusto mo, hindi ka na nakatali. Umanda ka! Sigaw pa noon pero wala namang nangyari. Sabi naman ni Kulas, Humanda saan? Bakit hindi ko maitaas ang kamay ko? Bakit hindi rin ako makagalaw? Baka namumulikat ka lang. Kulang ka ba sa dugo? O baka masyado mong pinahina ang katawan ng dalagitang ito, kaya ayaw na rin gumalaw. Hindi ako nagbibiro sa'yo, lalaki. Bakit hindi ako makagalaw? Akala ko magaling at malakas ka. Tama nga ako. Puro lang basura ang laman ng bibig mo. Wala ka talagang alam at mahina ang utak mo. Napuno lang ng hangin. Nakapako ka sa espiritual na paraan kaya hindi ka makagalaw. Bay Mancio, pakipasok na rito ang planggana. Agad namang pumasok si Mancio, dala ang isang maliit na plangganang yero na may lamang tubig dagat. Ano yan? Bakit may planggana? Anong gagawin mo? Di papaliguan kayong 3 ng mga kasama mo. Bay Mancio, maayos bang pagkakabuhos mo ng tubig dagat paikot ng buong bakuran? Oo, Bay Kulas, basang-basa yun, walang malulusutan. Pumikit si Kulas habang nakalapat sa plangganang may tubig ang isang kamay. Biglang lumakas ang hangin sa buong kabahayan na para bang may bagyo. Pero doon lang din mismo sa loob ng bakuran ang malakas na hangin. Tapos may itim na hangin na nagpapaikot-ikot sa bahay. Sabi naman ni Kulas, Huwag na kayong mahiya, tuloy na kayo rito. Oras na para maligo. Maririnig ang malalakas na hiyaw ng 2 lamang lupa na nasaan yung itim na hangin. Ilang saglit pa ay tila may puwersang humihigop sa itim na hangin papunta sa plangganang may tubig dagat. Tapos nagkulay itim na rin iyon. Oh, di ba? Masarap sa pakiramdam makaligo. So papaano? Ikaw na pinuno nila. Oras na para samahan mo ang 2 mong tauhan. Hindi! Ayoko! Huwag! Sigaw noong nilalang na nasa loob ng dalagita. Hinila ni Kulas ang paa ng dalagita at isinawsaw sa plangganang may tubig. At mula roon, dumaloy ang itim na hangin papunta sa planggana habang maririnig ang sigaw noong nilalang na sumapi sa dalagita. Ilang saglit pa ay nalupaypay na ang dalagita. Nag-orasyon naman si Kulas, sabay kumpas paturo sa planggana. Bigla namang nagkaroon ng guhit ng kuryente ang mga kamay niya na papunta sa planggana. Bumula iyon at umuso.
kasabay ng unti-unting paghina ng sigaw ng tatlong laman lupa. Ilang minuto pa ay natahimik na ang mga iyon. Sabi naman ni Manchu, "Bay Kulas, kakaiba ang paggagamot mo ngayon ah. Dati naman wala kang ganyan na kuryente." "Oo Bay Manchu, tama ka. Wala talaga akong ganito dati. Galing to kay Bay Lino eh. Napakadaling gamitin at malakas. Mas mabilis rin at epektibo kaysa doon sa mga orasyon na ginagamit ko. Kapag mahina kasi ang poder ko, ay mahina rin ang epekto noong orasyon. Samantala itong kuryente ni Bailino ay palaging naka full charge. Kahit pa hindi regular ang pagdidibusyon ko gabi-gabi." "Rafi, pwede na kayo pumasok rito sa loob. Ayos na." "Bay Manchu, pakibuhos naman itong tubig sa planggana. Doon na rin mismo sa dagat ha." Dali-dali naman iyong kinuha ni Manchu at ibinuhos nga sa dagat. "Kulas, magaling na ang anak ko?" "Oo Rafi, ayos na siya." Tinapik ni Kulas ng mahina ang pisngi ng dalagita, sabay sabing, "Angie, gising na. Wala nang manggugulo pa sa isipan mo. Gagaling ka na." Dahan-dahan namang nagmulat ng kanyang mga mata ang dalagita, tapos yumakap sa ama. "Tay, wala na siya. Hindi ko na siya nararamdaman sa paligid." "Oo anak, dahil pinatay na siya ni Babaylang Kulas." "Mang Kulas, maraming salamat po." Wika pa ng dalagita. "Walang anuman. Rafi, pakainin niyo yan ng marami para mabilis manumbalik ang lakas. Siguraduhin niyo ring makakakain siya araw-araw ng saging para magkalakas ang mga muscles niya. Mukhang hirap ito makalakad dahil sa sobrang pagpayat ng mga binti at hita. Gulay, prutas at karne ang ipakain niyo sa kanya palagi. 1 linggo lang makaka-recover na ito at makakalakad na uli ng mabilis. Panghihina lang naman ang dahilan kaya hindi siya makakalakad." "Salamat Kulas." "Walang anuman. Sige, aalis na kami. Tsaka Iha, paalala ko lang pala ha. Huwag ka nang maglalaro uli o tumambay doon sa may madilim na kuweba sa may dulo. Maliban sa madalas iyong tambayan ng mga masasamang elemento, may portal din sila roon, kaya marami roon ang lumalabas. Kapag may lumabas roon at may nakita silang tao, ay iyon ang una nilang bibiktimahin o paglalaruan. Mukhang bago rito sa lugar natin ang mga laman lupang iyon dahil hindi nila kami kilala ni Tatang Perling. Kaya umiwas ka na roon ha para hindi na ito maulit." "Opo," sagot ng dalagita, tapos lumabas na ng bahay si Kulas. Sumunod naman sa kanya si Manchu at muli na silang umuwi sa bahay ng tiyuhin ni Mildred. "Bay Kulas, paano mo nalaman na may kasama pa ang sumapi? At bakit mo naisip na dapat lagyan ng bakod ang bahay? Naalala mo ba Bay Manchu, nung may ginamot kami dati ni Tatang Perling na namatay ang pasyente? Ang nangyari kasi doon, nakafocus kami sa elementong nakasapi. Tapos ang kumuha doon sa bata ay ibang nilalang na nasa loob lang din ng bakuran. Hinabol ko pa nga iyon eh, pero hindi ko na naabutan. Kaya namatay ang bata. Kaya magmula noon ay naging maingat na ako. Sinisigurado kong nakabakod ng espiritual ang bakuran mismo ng tahanan bago magsimula ang gamutan. Para siguradong walang makakapasok na elemento at wala rin makakalabas. Iyon namang pausok natin ay para manghina ang mga nakapasok na sa loob. Madaling na silang talunin kapag nahihilo na sila sa amoy ng insenso. Actually, yung dalagita nagsabi sa akin na may mga kasama noong dumating iyong nilalang na sumasapi sa kanya." "Wow, mukhang back to gamutan na naman tayo dito Bay Kulas ah. Mas magaling at mas makapangyarihan ka na ngayon." "Oo Bay Manchu, tama ka. Kaso hindi naman iyon ang problema natin ngayon, kundi si Ana." "Ay, oo nga pala no. Pero sa tingin ko ay magagawan pa rin naman natin iyon ng paraan. Lalo kung darating dito si Bay Lino." "Oo, tama ka Bay Manchu. Pero mag-imbestiga muna tayo bago natin papuntahin rito si Lino." "Oo, tama ka rin dyan uli Bay Kulas." Nagpatuloy pa nga sa pagkikwentuhan ang magkaibigan habang naglalakad papauwi. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 314. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.